Magandang araw mga manoy, mga manay. So ngayon, magagawa po tayo ng DIY backlight driver. So gagamitin ko itong DIY backlight driver. Gagawa kasi ako ng PCB tracer. So may nakuha ko dyan na sirang LCD TV. So okay po yung backlight niya. Gagawin ko yun na PCB tracer. So mamaya makikita nyo kung paano gagawin yung PCB tracer. So ngayon, gagawa muna tayo ng backlight driver. So ano ba mga kailangan natin sa backlight driver? So una, meron tayong 2x2 na PCB. So dito, nag-design na ako sa PCB ng mga lalagyan ng components. So, cutting method na lang ang ginawa ko. So di ko na pinakita yung pag-cut ng PCB at pagbutas. So ito siya. May PCB na may design na ang PCB. At kailangan natin ng Mylar capacitor, 474 picofarad, 250 volts. At kailangan natin ng 1 mega ohm resistor, 330K resistor or 330 kilo ohm resistor. At kailangan natin ng 4 na diode na 1N4007. At last, kailangan natin ng electrolytic capacitor ng 33 microfarad, 450 volts. So ito ang mga materials na gagamitin natin para sa paggawa ng DIY backlight driver. So let's go. I-assemble na natin. Okay, so ito na yung ginawa nating LED driver, LED backlight driver. So ito yung gagawin na kung PCB tracer. So ito yung sirang LCD TV. Ito kasi mayroon siyang plastic na transparent. So ang ilaw lang niya is nasa gilid. So ito na yung LED driver natin. So ito-test natin dito sa ating munang test valve. So titingnan natin kung mag-go on yung LED. Okay, so ito yung plug. I-plug in natin. So, on. Yun. So, nag-on po yung backlight. So, ibig sabihin, okay po yung ginawa nating LED driver. So, ito gagamitin namin tong PCB tracer. Okay, so eto na. Ito yung backlight driver na ginawa ko. So, nagpalit ako ng capacitor. Instead na 33 microfarad, nilagyan ko siya ng 100 microfarad, 450 volts. So, medyo malaki na ang capacity ng ating capacitor. So, ito lang ang gagamitin natin. So, ito ang power supply ng LCD TV. So, ang kinuha ko lang dito is etong terminal at dito nakalagay yung ating backlight driver. So, naglagay din ako ng switch para may on-off. Then, ito yung papuntang mail plug. So, wala pa akong plug dito, kaya dinirect ako muna. So, ito ang ginawa ko sa ilalim. So, ito yung power supply, main supply. Ito yung circuit niya. So, tinanggal ko yung mga components dito, lalo na yung inductor dito. Yung inductor, tinanggal ko siya. Yung AC inductor. So, ito yung main supply ng ating backlight driver. So, nakalagay siya dito. Then dito ko nilagay yung switch. So itong switch dito sa side na to. So tinanggal ko yung component na nandyan. So dito ko nilagay yung switch and dito yung AC input natin. So di ko na pinakita yung pagkabit. So ito na yung natapos ko. So dito nakamount yung PCB natin. Minount ko yung PCB. So, walang problema kasi hindi naman siya nakadikit dito sa ground or line. So, walang problema. So, ito,
Ito yung backlight driver na ginawa ko natin. At ito yung terminal ng backlight. Okay? So, assemble natin. So mamaya i-double check ulit natin baka may grounded. So i-check natin yung components kung may grounded dito sa ating chassis. So, sana wala. Okay, so double check natin. So magbibip naman to. Okay. So ground. Ito siya, collected. So check natin dito. So dalawa, wala. Components. So lahat ng terminal para sigurado. Capacitor. Output. Okay. So hindi siya connected dito. Okay. So save. Okay. So assemble na natin. So assemble natin. So medyo putol-putol na yung case niya. So madadala pa naman to sa screw.
Okay. So, eto na. So, dual purpose ang gagawin namin dito. Pag pinahiga mo siya, PCB tracer. Pag pinatayo mo siya, kung yung iba may ring light, kami naman mayroong rectangle light. So, ring light sa iba, sa amin, rectangle light. Okay, so testing natin. Okay, so testing natin. So, plug in. So, meron siyang switch sa likod. Switch on. Yeah. So, umilaw. Off. Switch on. So, ito ang aming PCB tracer. At the same time, rectangle light. Yung iba, mayroong ring light. Sa amin, rectangle light.